na bumalik na ang droga sa Pilipinas. Nakakalungkot pero isang katotohanan. Buti nga meron tayong isang leader, isang mayor, na finally tumayo na at sinabing tama na na naghahari-harian tong mga hindot na to. Di ba? Tapos magagalit kayo. Secretary Abalos, yung birada mo, na kesyo titignan, pananagutin yung mga pulis na o sakasakaling lumabag sa kanilang tungkulin. Alam mo, you know why is it so frustrating? You know why? Because this is your effing job. This is your job and yet you're not doing it. Someone is doing it for you. Tapos, meron kang nyagbols na nasitahin yun. How could you do that? Diba? How could you even think about it na kayo yung nagkulang tapos kayo pa yung malakas ng loob na magsalita na pananagutin natin kung may paglabag. Eh, pagkukulang nyo to eh. Yan, diba? Yan ang katotohanan, pagkukulang nyo to. Tapos, kayo pa ngayon ng lakas ng loob, akala nyo kung sino kayong ginagawa ang trabaho nyo. Diba? Napakatarantado nyo. Pasensya na ho, pero hindi ho magandang ugali ho. Buti na lang talaga tayong mga Pilipino gising na sa ganyan. Kasi sana kung walang pinanggagalingan si Baste, ibig sabihin wala ho siyang naoobserba. Eh meron po eh. I mean, nakikita niya ho eh. Meron ho siya, sigurado ako meron niya impormasyon na kung saan nakikita nila talagang bumabaha na naman ng droga eh. Di ba? Eh, yun nga nakakapagtaka eh. Bakit tayong mga Pilipino tila tanggap na natin? Tanggap na po ba natin talaga na ganito na lang ang bayan natin? Nakakatakot na uli na lumabas, maglakad. Nakikita natin sa balita, kaliwat kanang patayan, kaliwat kanang riding in tandem. Bumalik na, dati nawala na yan eh. Di ba, pansinin niyo, dati nung panahon ni Pangulong Duterte, ano balita? Mga patay na mga drug addict, mga ganyan. Ngayon, hindi na. Bumalik na. Ultimong opisyal ng gobyerno, ina-ambush na, sinusubukang patayin. Opisyal ka ng gobyerno, tinangkakang patayin, although hindi napatay. Pero, it says something. Yung safety ng mga Pilipino, abay pambihira, ang lakas na ng loob nitong mga kriminal. Di ba ho? Ang lakas na ng loob na bumanat ng ganyan. Ibig sabihin ho, hindi na sila takot sa gobyerno. Ano, ibalik na ho natin yung signage sa mga karsada. Mag-ingat sa snatcher, mag-ingat sa adik, mag-ingat sa mga natulak. Baligtad eh. Dapat mag-ingat itong mga tulak sa gobyerno. Eh paano? Lalamya-lamya. Meron na ngang magandang programa ang isang mayor kaysa na suportahan ng gobyerno ang laban sa droga. Nagbatikusin pa. Kaysa pa sabihan pa ng kung ano-ano. Diba? Ako isa lang hinala ko dito. Yan ang problema talaga pagka naglagay ka ng cabinet secretary na politiko. Siyempre, ang politiko, they're there not to decide na tama, pero they're there to build their name. Ibig sabihin, lahat ng desisyon nila, popularity contest.
kung ano yung popular, kung ano yung magandang pakinggan, kung ano yung masasabi nating makaka-benefit sa kanilang political career, yun ang kanila pong aanuhin, gagawin. Kaya nga ho, yan ang problema 'pag pulitiko ang inilagay sa posisyon. Kaya nga yan ang aking alam mo, tanungin niyo ho yung mga matatanda na nabuhay nung panahon ni Ferdinand Marcos Senior. Isa lang ang masasabi mo noon, marami doon, nung mga unang bahagi ng kanyang pamamahala, magagaling yung nilagay na kabinete. Yun ang kwento sa akin ng ilang mga matatanda. Lagi ang paulit-ulit na kwento. Bandang huli na lang medyo nagkaloko-loko yung mga repeat na administration niya. Pero mga una daw, magagaling daw ang mga nilagay. Yun ang problema natin dito sa ating Pangulo ngayon eh. Diba? Ang problema natin sa ating Pangulo ngayon, naglagay ho siya ng mga sekretary na mga politiko. Uy, Elizabeth Linsangan, salamat po. Thank you very much. Kaya tuloy yung kanilang mga opinion, kanilang mga desisyon patungkol ho sa bagay-bagay sa mundo na ito. Patungkol sa pamamahala ng ating bansa, naayon lang sa kanilang political benefit o career. Diba? Kaya tinan mo to si Abalos. Kesa na sana gumawa siya ng mga kampanyang laban sa mga drogista, laban sa paglala ng droga sa Pilipinas, sisitahin mo pa o parang magpapahiwatig ka pa, magbibigay ka pa ng warning doon sa mga gumagawa po ng hindi maganda.